Okay guys, magandang araw sa inyong lahat. Bibigyan ko lang po kayo ng update about doon sa dinukot ko. Ito po yung dinukot ko guys, doon sa previous video about doon sa mga bad effect ng mga parts ng cooling system kapag tubig yung ginamit sa radiator. Yan. And then, of course, pati rin doon sa aking procedure sa pagdukot ng makina. So ngayon guys, is buo na siya pero hindi ko pa naikabit ang kanyang karburador at saka pati rin ang distributor guys, hindi ko pa nakabit. And then guys, kakabitan ko na siya ng thermostat. Ayan, ito na yung thermostat. So ayan, medyo nilinisan natin yan. Pero ang loob niyan guys is nandyan pa rin yung tirang kalawang. Pero ang coolant na ang maglilinis yan guys. So ayan. And then guys, gaya ng sa previous video ko, itong yan. So unang natin yung flashlight ng camera. Yan. So itong port na ito guys is para to sa coolant papunta sa carburetor. So dalawa to guys dito sa intake manifold. Ayan, may dalawang port yan. Ito yung dadaanan ng coolant tsaka dito. So ang ginawa nito guys nung unang gumawa is inacetylen nila ito, hininang ito nila ng acetylene. So nag-condem sila nito. So ngayon guys is binutasan ko na ulit. Ayan. So dito na mag-flow yung coolant para sa carburetor. Yan, then para ito. Then ito guys is i-condem ko ito ulit. So may ginawa akong pang-condem. Yan. So kakabit ko siya diyan. Bakit ko siya i-condem guys? Ipapaliwanag ko sa inyo. Ito kasing karburador niya guys, ito yung dati niyang karburador na nakakabit. So ito yung original na karburador niya na nakakabit. So may issue kasi yan guys. Kung titingnan nyo yan, ayan, naka-epoxy na kasi yan, naka-Devcon epoxy. Kasi nga nag-crack ito dito na side guys. Iwan ko kung anong nangyari, bakit nag-crack, and then nag-leak ang gasolina. So ang ginawa ng may-ari is niremedyohan lang niya, pinoxy lang niya, pero namamasa pa rin daw ng gasolina. So binigyan na ako ng savings niya na karburador guys na sira din, and then nirecondition ko na ito. Tatlo lang yung port niya. Ang problema niya guys is sa ganitong karburador is wala siyang coolant line dito. Wala siyang kakabitan na dadalaw yan ng coolant. Hindi tulad nito na meron siyang kakabitan ng hose para dalaw yan ng coolant. So apat yan, dito, saka ito at ito. So ito guys, itong isang karburador na to is dalawa na lang yung lalagyan ko ng hose para daluyan ng coolant. Ito na lang kasi importante na malagyan to guys para ito sa kanyang auto choke. So dalawa na lang, kaya ang mangyayari is i-condem ko yung pinakita ko sa inyo kanina. Ito guys, kasi dalawa lang yung lagyanan ng hose sa karburador. So yan guys, yan yung update ko. And then sa mga may issue pala guys about sa temperature gauge nyo na nagluloko, baka ito yung problema nyo guys. Kasi ito guys, kailangan ko pang ihinang to. Yan, ito yung temperature sender nya. Ayan, maluwag na yan. So sabi ng may-ari nito, makulit daw yung temperature gauge nya, kaya makulit. Ayan, naglulos contact na, maluwag na siya. So ang gagawin ko nito guys is bininisan ko lang to dito, and then hihinangan natin to para dumikit na siya, hindi na siya mag-loss contact. So yan lang guys, ikakabit ko na ang carburetor at saka yung mga hose nito. So ikakabit ko na itong pang-condem guys. So gaya ng sinabi ko, hindi po tayo mangkanor ha. May purpose po talaga na kinondem to kasi nga dalawa lang yung lagyanan ng hose sa carburetor na ikakabit natin dito. Then itong sa lower side ng hose ng radiator. So ito na yung carburetor na yung kakabit natin guys. Lagay ko muna dyan. So ikakabit na natin tong carburetor nya guys. May nagtanong pala nito guys about sa tatlong port na carburetor. So ito po siya. Itong port na ito guys is para to sa vacuum advancer at ito naman is para to sa EGR. Itong port na ito guys is para dito. Yan. Sana makita nyo. And then itong kanyang carburetor
insulator. Yan. Meron siyang vacuum port na nakalagay. So wala kasi itong para sa fast idle. Ito yung diaphragm niya guys. So dito ko na siya ikakabit. Dito. Yan. Kung wala kayong ganito guys, is pwede nyo dito ikabit. Support na to. Kung wala kayong nito. So ikakabit ko na to guys. So guys, ayan guys, ito na po siya ngayon. Nakabit ko na lahat, and then kung titingnan nyo yan guys, nilagyan ko yan ng hose para umapaw yung tubig. So ginawa ko to guys habang umaandar ang makina kasi nga may langis ang kanyang cooling system kasi naghalo ang tubig at langis nito. Kaya ang ginawa ko is nilagyan ko ng ganito guys, pero hindi talaga buo nalilinis o natatanggal yung langis. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko, tinrain ko muna yung kanyang tawag nito tubig, at saka nilagyan ko ng powder na sabon guys, and then pinaandar para mag-circulate yung bula para matanggal yung kanyang langis, and then drain ko ulit. Then after drain is sarado, lagyan na naman ng powder na sabon hanggang sa nawala na guys, malinaw na ang kanyang tubig. Ayan. So sa mga nagtatanong kung ano ang procedure ko sa pag drain lahat ng tubig sa cooling system, kasi after nito guys is coolant na ang ilalagay ko sa ating radiator, hindi na tubig guys. So sa ngayon guys is tubig lang muna ang pinapaapaw ko para matanggal talaga yung dumi. So kung titingnan nyo yan, ayan, malinaw na wala na siyang dumi o langis o anumang sign na color na kalawang guys. Ngayon guys, bibigyan ko lang kayo ng example o halimbawa sa proseso ko sa pagtatanggal ng langis at saka sa tatanggal ng kalawang sa loob ng cooling system. So ang gagawin natin guys is papaandarin lang natin ang makina. So na-misplace ko kasi ang susi ng multicap na ito guys, kaya ang ginawa ko is nag-jumper na lang muna ako para mapaandar yung makina natin. So papaandarin na natin to guys. Yan, jumper lang natin kasi nga nawala yung susi. Tapos so ayan guys, nakikita nyo umaandar na ang makina. So ganyan lang dapat guys ang proseso nyo. Pag halimbawa kalawang lang, so papaandarin nyo lang yung makina, tapos lalagyan nyo ng hose na may flow na tubig para yung kalawang aangat, lalabas yung kalawang. So since natapos ko na itong linisan guys, malinis na yan. So ang next ko naman gagawin ito is kakabit ko na ang ito guys, thermostat. Ito yung madalas na pag-aawayan o pinag-aawayan ng mekaniko guys. So ito hindi ko lang muna nilagyan ng dito ng thermostat guys, kasi para tuloy-tuloy yung flow o circulation ng tubig niya, kasi nga naghalo ang tubig at langis. So mas maganda malinisan muna natin para pagkabit nitong coolant is okay na lahat ng cooling system. So ayan guys, so papatayin ko ng makina kasi kakabit ko na itong kanyang thermostat. Pero bago natin ito kabit guys is test muna natin kung talaga bang working itong thermostat na ito kahit bago pa siya. Try natin pakuluan guys kung mag-open ba ang kanyang valve sa thermostat. So pakukuluan muna natin guys. So ito na po ang ating heater guys, and then magpapakulo tayo ng tinulang thermostat. And then after nito guys is lalagyan natin ng mga ingredients para sumarap ang ating thermostat. Joke lang guys ha. Ayan, so saksakan natin dito sa plug. Ayan. Then takpan natin para kumulo ng mabilis. Ayan, so hintayin lang natin yan kumulo guys. Okay guys, medyo kumukulo na yung ating tubig, so check natin. Ayan, kumukulo na siya. And then guys, wala kasi akong pang tester kung gaano na siya kainit. So try ko lang muna ito guys.
Medyo mainit guys, delikado. So tingnan lang natin yung thermostat kung bumubuka na ba. So switch lang natin yung ilaw ng ating camera para mas klaro. Ayan. So tingnan natin kung masarap na ba ang ating thermostat. So ayan guys. Yan, kung nakikita nyo yan. Yan. Nag-open na siya. Ayan. Ayan. Nag-open na. So ibig sabihin guys is good ang thermostat na ito. And then pag nalamigan to guys, kung titingnan nyo yan guys, ayan, dahan-dahan na naman siyang sumasara. So yan yung trabaho ng thermostat sa ating cooling system. So hindi po natin dapat tinatanggal to. Kung nasisira man is maganda is palitan agad natin. At dapat pag may thermostat ang sasakyan natin is coolant din ang ilalagay natin. Kasi kung tubig lang is mabilis lang masira ang ating thermostat. So masisira din ang ating cooling system. Kasi kakalawangin itong ating thermostat guys. Ayan, kung titingnan nyo yan guys, unti-unti na siyang sumasara. So ayan guys, kumukulo na talaga yung tubig. So kakabit na natin ito sa unit guys. So ito na guys, after natin na matest na bumubuka o nagbubukas ang valve ng thermostat, so ikakabit na natin, i-install na natin dito. Pero bago yan guys, siyempre i-drain muna natin lahat ng tubig sa cooling system nito. Kasi after nitong ma-drain is coolant na ang ilalagay natin. So may drain plug yan sa baba ng radiator guys. So bubuksan ko na siya. So ayan guys. So ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung procedure natin dyan sa pag tanggal ng lahat ng tubig sa cooling system. So punta naman tayo doon sa kapila guys, kasi meron tayong gagawin doon. So ayan, nandito na tayo sa kabila. So hindi ko muna nilalagyan ng tubo ng air cleaner dito guys, kasi yung kinabit ko na hose para sa radiator is tatanggalin natin yan. So hindi ko muna siya kinlip para lang matanggal natin ng mabilis. So tatanggalin ko lang siya guys. Ayan. So ayan, natanggal ko na siya. So ito yung hose para sa radiator guys. So ang gagawin ko nito guys, para matanggal lahat ng tubig sa cooling system is bubugahan natin to ng compressor guys, o ng hangin ng compressor. So bubugahan na natin to guys. So ayan guys, bubugahan na natin ng hangin para lumabas talaga lahat ng tubig sa cooling system. Ayan guys, lumalabas yung tubig sa drain plug ng radiator. Saka tingnan nyo rin dito. Then ito namang isa. So after natin na mabugahan ng hangin guys, is tatanggalin ko na to para ma-install natin ang thermostat. So ayan. And then guys, i-install na natin ang thermostat. So ganyan lang yung posisyon niya pag install. So guys, ang drop side type na F6A is wala siyang rubber o wala siyang o-ring. Pero kung van type na rear engine is meron yang o-ring sa gilid ng thermostat. So ayan, ikakabit ko na yan guys. Itong kanyang gasket. Then itong kanyang housing ng thermostat. So ayan guys, nakabit ko na lahat, and then pati yung bolt sa drain plug nakabit ko na rin, and then lahat ng dapat ikabit guys is nakabit ko na. So ngayon guys is sasalina na natin to ng coolant guys. So ang gamit kong coolant guys is ito lang, long life coolant, puro 99. So ang coolant na ito guys is ready to use na. Ayan, kung nakikita nyo yan, ready to use na. So sasalinan ko na ito ng coolant guys. So
So hindi ko na lang muna ipapakita sa video ang pagsalint ng coolant kasi walang tagahawak ng camera guys. So yan guys, tapos ko nang nasalinan ng coolant. So ang kulay ng coolant is color pink. So nagkakalaga ito guys ng 130. Yan dito sa aming lugar, 130. So sa halagang 130 guys, bale mga higit 3 litro ang naubos ng cooling system. Yung higit 3 guys is may sobra siya ng konti, so para na dito sa kanyang reservoir. So yan guys, sa halaga na yan is protektado na ang cooling system ng ating makina. So yan lang guys ang may babahagi ko sa inyo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Maraming salamat sa inyo guys. God bless.